Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Pasensya na't medyo hinahabol natin ang ating mga hininga ngayong mga panahon na ito because we are not feeling well. Oo, we are under the weather. Charot. Ang arty-arty naman sa under the weather. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. And syempre, dahil andito na naman tayo, panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan. And alam nyo na yan, hindi ba? Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nagkikinig sa atin araw-araw. Hi naman kay Angel. Maraming salamat pa. Shout out daw kay Angelique from USA. Thank you so much sa inyo. Hi naman kay user PC 6HP. Maraming salamat. Wala kasing pangalan kaya ayun lang, binasa ko na lang yung pangalan sa ibabaw. Hi naman kay Anmix, maraming salamat. Oo, nagmumukbang siya ngayon dahil ilang araw niya tayong iniwan dito sa ere. Charot. Hi naman kay Atel Alejo, maraming salamat. Atel from CC daw. Saan ba yung CC? CC. Hi kay Christy Dimitrial, maraming salamat sa pagkikinig. Jelmar Villaos, thank you so much. Florence Gallego, Sally Buma, maraming salamat. Kathleen Bendal, thank you so much sa pagkikinig. Renife Pelorina, hi din kay Aloyda Abilido, maraming salamat all the way from Saudi Arabia. Hello naman kay Norhata Beda, May Tala, maraming salamat. YouTube user 2978, Remedios Barakil, maraming salamat sa iyo. Rio Piano, ayun, thank you so much sa pakikinig. Hello din kay Death Metal M Joy. Oh, grabe naman. Maraming salamat. Hello naman kay Lady Kim. Hi din kay Arnel Pelo Bello, maraming salamat sa pakikinig. Stanley Baguio, ayun, hello daw sa Katoka Diamond Mining, Angola, Africa. Ayun, maraming salamat sa inyo. Anara, Africa. Ay naman kay Ronaline Tolentino, maraming salamat sa pakikinig. Team Mira TV, thank you so much. Alda Amascual, maraming salamat. Tomas Dipel, thank you sa pakikinig. Ayan, hello din kay user WD5S. Sabi niya, I love the story. I thank you naman. G16 Ramos Xavier Kelly, maraming salamat sa pagkikinig. Hi din kay Julian Ramilo, maraming salamat. At sa lahat po ng nakikinig sa atin sa araw-araw, thank you so much po dahil hindi kayo nagsasawang suportahan itong ating channel. Kaya hindi na natin patatagalin. Medyo kapos tayo sa boses ngayon dahil medyo malat ang ating dito, kaya pagpasensyahan nyo na yung boses ni Mama Mia, ha. Pipilitin nating mag-record hanggang sa dulo nitong kwentong ito, kaya pakinggan ninyo. Eto na po ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Dito sa ating mundo, alam na nating magulo. Maraming kayang gawin ng pag-ibig. Kaya niyang guluhin, kaya niyang sirain, maging ang pinakamatalinong tao sa mundo. Pag-ibig na sana ay nagdurugtong sa mga puso, pero pag-ibig na siya ring nagdudulot ng matitinding pagsubok na kakaharapin kahit kumapit pa sa patalim. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Kaya mo rin bang humantong sa isang sakripisyo para sa iyong minamahal kahit madungisan ang iyong dangal? Dear Mama Mia, isang magandang araw po para sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga nakikinig ngayon sa iyong YouTube channel. Isa po ako sa mga masusugid niyo pong tagapakinig. Araw-araw po akong nag-a-update dito sa channel nyo kung meron po ba kayong upload for that day. Mama Mia, lagi po akong nakatutok sa inyong programa dito sa YouTube. Ito lang po kasi ang tanging libangan ko. Dito lang ako nag-e-enjoy at dito ko po masyadong nararamdaman na para bang may kakampi pa rin ako sa buhay.
Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Cecil. Hindi ko po gustong sabihin ang totoo kong pangalan para na rin maprotektahan ang seguridad ko at ng mga taong involved sa kwentong ito. Simple lang po akong may bahay. Hindi man kami kasal ng kinakasama kong si Martin, pero Mama Mia, masaya naman po ang aming pagsasama. 12 years na po kaming nagsasamang dalawa at meron na rin kaming 3 anak. Ang totoo niyan, Mama Mia, pangarap ko rin naman na ikasal kay Martin. Kaya lang, meron talagang mga pangyayari sa buhay na hindi natin maiiwasan. Mga pangyayari na wala naman tayong kontrol. Kaya hinayaan ko na lamang na ganito ang aming sitwasyon ng asawa ko. Asawa ko pa rin itinuturing si Martin kahit na hindi kami kasal dalawa. 10 taon na po ang panganay naming anak. 7 taon naman yung pangalawa at 3 taon naman yung bunso. Kung tutuusin, Mama Mia, napagplanuhan talaga namin ang age gap ng aming mga anak. Nangyari po ang bahagi ng buhay kong nais kong ikwento sa inyo. 3 taon na po ang nakakaraan. Mama Mia, galing po ako sa isang mahirap na pamilya. Yung mahirap talaga, hindi yung mahirap lang. Pangangalakal ng basura ang kinalakihan kong hanap buhay. Mula sa aking mga magulang hanggang sa aming magkakapatid. Elementarya lang po ang natapos ko dahil hirap na hirap po kami. Oo nga't sasabihin ng iba na meron namang mga pampublikong paaralan. Pero alam naman nating lahat, Mama Mia, na ang pampublikong paaralan, tuition lamang ang libre. Pagdating sa mga requirements, kailangan mo pa rin bumili. Mga assignments, projects, at syempre, pangkain mo na rin. Ano ba ang gagawin mo kung papasok ka sa paaralan nang kumakalamang iyong tiyan? Kaya hindi ko na rin natiis. Tumigil na rin ako nung makatapos ako ng elementarya. Sa aming magkakapatid, Mama Mia, ako yung pinakamahiyain at ako yung pinakamahina ang loob. Hindi po ako mahilig makipagdiskusyon. Hindi rin ako mahilig makipagkaibigan. Tahimik lamang po ako. Hindi po ako masyadong gumagala. Siguro dahil maliit lang akong babae. Yung height ko, Mama Mia, ay hindi pa umaabot ng 5 feet. At may katabaan din ako. Hindi rin naman ako kagandahan, pero siguro sapat na ang lahat ng katangian ko para magustuhan ako ni Martin. Madalas akong sinasabihan na walang diskarte raw sa buhay at walang mararating dahil palagi lang akong nasa loob ng bahay. Palagi lang umaasa sa ibang tao para mabuhay. Palagi lang nakasandal kay Martin para lang matustusan ang aking pagkain. Pero kahit na anong sabihin ng iba ay wala akong naging pakialam. Naging bingi ako sa lahat ng kanilang pangungutya sa akin. Para kasi sa akin, Mama Mia, kontento na ako sa buhay na meron ako. Kahit na sa buong buhay ko ay tutol ang aking ina sa mga nagiging desisyon ko. Tutol na tutol sila lalong-lalo na sa pagsasama naming dalawa ni Martin. Kasing edad lang po kasi ng aking ina itong si Martin, Mama Mia. Kaya kung tutuusin, parang tatay ko na raw ito. Kaya ganun na lamang ang pagtutol niya sa aming relasyon. Mama Mia, 50 anyos na po si Martin nung magkakilala kaming dalawa. Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay ang kanyang itsura, Mama Mia, ang kanyang datingan. Kahit na hindi naman po mayaman si Martin, pero maganda po talaga ang kanyang dating. Para po siyang artistahin kung kumilos. At syempre, pati na rin ang kanyang itsura. Matangkad, mabigote at matikas siyang tignan. Kaya naman kahit malaki ang agwat ng aming mga edad, ay agad ko pa rin siyang nagustuhan at hindi ko pa rin yun alintana. May 8 na rin siyang mga anak mula sa yumao niyang asawa. At lahat ng mga anak niya ay may trabaho na. Oo, Mama Mia. Si Martin po ay isang biyudo. Siguro hindi na rin naman katakataka dahil sa tanda niya sa akin.
Hindi maganda ang relasyon ni Martin sa kanyang mga anak. Dahil nananakit daw si Martin noon, Mama Mia. At dahil sa pananakit na yun, kaya wala ni isa sa mga ito ang gustong makasama siya nung siya ay medyo tumanda na. Ayaw ng kaniyang mga anak sa kanya. Hindi nakakalimutan ng mga ito ang di umano'y pamamaltrato sa kanila ng kanilang ama. Mama Mia, nung magdesisyon kaming dalawa ni Martin na magsama na sa iisang bubong, ay doon na kami tumira sa bahay na tinutuluyan nila ng yumao niyang asawa. Kasal po si Martin sa dati niyang asawa pero wala na rin namang problema yun dahil nga wala na rin ito sa mundo. Single na si Martin at pwede na niyang gawin ang lahat ng kanyang naisin. Maayos naman ang sitwasyon namin doon sa kanilang bahay. Nakakaraos naman po kami sa araw-araw. Ang totoo, Mama Mia, medyo mas maayos po ang kalagayan ko doon kumpara noong kasama ko pa ang aking mga magulang. Nagtatrabaho bilang isang construction worker si Martin. At ako naman ay namamahala sa maliit na tindahan na kanyang itinayo para sa akin. Dahil ang sabi niya, ayaw na raw niya kung nakikitang nangangalakal pa ng basura. Ang sabi niya, ang gusto niya raw ay maging astakong may bahay talaga. Yung housewife na housewife ang datingan. Ang totoo, Mama Mia, natuwa naman ako sa sinabing yun ni Martin. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng isang lalaki na mag-aalaga sa akin hanggang sa aking pagtanda. Isang lalaking hindi ako pababayaan. Kaya ipinagkatiwala ko ng buong loob ang puso at ang sarili ko kay Martin. Kahit may mga naririnig na ako noon tungkol sa mga pananakit niya sa nauna niyang pamilya, ay tila naging bingi na lamang at bulag na lamang ako dahil nga sa nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. At mahal na mahal din niya kaming mag-iina, Mama Mia. Nararamdaman ko yun dahil hindi niya kami hinahayaang magutom. Hindi niya kami hinahayaan na makaramdam nung naramdaman ko nung ako ay nasa puder pa lamang ng aking mga magulang. Yun bang magutom, Mama Mia? Yun bang walang makain at mangangalakal pa ng mga pagpag na pagkain para lang may panlaman tiyan? Bawat umaga, Mama Mia, kapag nagluluto ako, ay lagi talagang sweet na sweet sa akin si Martin. Mahal ang tawagan namin sa isa't isa. Mahal, matagal pa ba yung niluluto mo? Medyo Tom Jones na ako eh. Sandali na lang ito, mahal. Maluluto na rin itong tilapia. Pakitawag mo na nga ang mga bata nang sabay-sabay na tayong kumain. Sige, tatawagin ko sila mamaya. Mama Mia, maya-maya pa ay natapos na akong magluto. Kaya naman gumawa muna ako ng sausawan na masarap para masarap din ang kain namin. Nako, sana gumawa ka na kanina habang hinihintay mong maluto yung tilapyang niluluto mo. Lalo tuloy akong nagutom nung hinain mo na ito. Ang sarap po. O sige na, bibilisan na nga. Ikaw talaga, gutom ka lang eh. Hindi lang sa gutom, mahal. Sadyang masarap ka lang talagang magluto. Kaya nga ako patay na patay sa'yo, hindi ba? Sabi niya. Napatawa naman ako dahil napakabulrero talaga ng mahal ko. Pritong isda lang naman yun, pero kung puriin niya ay parang isang mamahaling dish na ang ginawa ko. Mama Mia, masarap daw talaga lahat ng niluluto ko, lalo na kapag dumaan na sa mga kamay ko. Napakalandi talaga ni Martin sa akin, kaya alam kong mahal na mahal din niya ako. Tinawag na namin ang mga bata at sabay-sabay na kaming kumain. Mama Mia, sabi niya, magsisimula na raw yung gagawing eskwelahan sa bayan at isa siya sa mga construction worker na gagawa doon. Medyo matagal-tagal daw yung matapos, kaya ang sabi niya, mapapalaki na raw namin ang aming tindahan. Sana raw wag na akong magpapaputakti ng utang sa aming mga kapitbahay. Sabi ko naman ay maayos naman ang bentahan sa tindahan namin kahit papaano ay kumikita naman kami ng pang-araw-araw.
Pandagdag puhunan din para sa susunod na pamimili ko para sa aming tindahan. Mama Mia, masaya kaming dalawa. Masayang masaya. Hanggang sa kwento ko sa kanya, Mama Mia, na merong mga nag-o-offer sa akin na mag-reseller ng mga dishwashing liquid at mga sabon at malaki-laking puhunan ang kailangan doon. Ang sabi pa nila ay halos daw dodoble o titriple ang kikitain ko doon. Saan mo naman makukuha yan? O-order sa online, sabi ko. Online? Nako, baka scammer yan, mahal ha? Hindi naman siguro, mahal. Pinapahanap pa nga ako ng iba pang mga interesadong maging reseller para raw mas marami kaming aasenso agad dito sa barangay natin. Ang bait niya, di ba? Sabi ko. Pero Mama Mia, hindi po agad-agad naniwala si Martin sa mga pinagsasasabi ko. Ang sabi niya, busisiin ko daw munang mabuti bago ako maglabas ng pera. Napakahirap daw kitain ng pera sa panahon ngayon, kaya naman marami na talaga ang gustong mang-scam ng kanilang mga kapwa para lang sa pera. Marami na raw siyang naririnig na ganyang klase ng mga scam na negosyo. Ang sabi niya, lalong-lalo raw masama kapag sinasabi na dodoble o titriple ang puhunan mo sa loob lamang ng ilang araw o linggo. Ang ending ay baka wala ka parang makuha. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na natatakot din naman ako. Hindi naman ako maglalabas ng pera lalo't hindi ko talaga alam ang katotohanan. Nagkausap kaming dalawa at nagsabi na huwag kaming basta-basta magtitiwala sa kahit na sino. Mama Mia, habang kumakain kami ay biglang may kumatok sa pinto. Pagkabukas ko ng pinto ay nanay ko pala. Nagtatanong siya kung baka may sobra raw kaming bigas. Nanghihingi siya kahit 2 takal lamang at ibabalik lang din daw niya dahil naubusan sila at bukas pa makakabili kapag may mapagbentahan dun sa kanilang mga kinalakal. Mama Mia, syempre nanay ko yun, pinagbigyan ko naman. Hinaya ko pa siyang kumain kasama namin pero sabi niya huwag na raw. Ayaw na ayaw ng nanay ko na nakikita niya si Martin. Kahit nga sinatawag siya ni Martin na nanay ay nagagalit siya Mama Mia dahil kinikilabutan daw siya. Huwag daw itong umasta na parang kaidaran ko lang dahil kaidaran niya lang daw si Martin. Si Martin naman Mama Mia kahit na tumatawa-tawa lang yun alam kong nasasaktan na. Sabi niya alam na alam daw ng nanay ko ang mga amoy ng tulad niya na luma na. Kasi magkaedad silang dalawa. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi talaga sila nagkakasundong dalawa. Tinatawanan lang ni Martin ang nanay pero alam ko namang nasasaktan ang loob ng asawa ko. Wala akong magawa ng sa mga panahon na yun tungkol sa hindi pagkakasundo ni nanay at ng kinakasama kong si Martin. Sa totoo lang kasi Mama Mia, hindi lang ang nanay ko ang kontra sa relasyon namin. Kahit ang ilan sa mga kakilala ng pamilya namin ay nakikisawsaw na rin at palagi na lamang kaming topic sa tsismisan. Ang sabi nila Mama Mia, maiintindihan daw nila kung si Martin ay mayaman. Maiintindihan daw nila kung mapera ito at kaya kaming iahon lahat sa kahirapan kaya ko ito papatulan. Pero bakit daw ako pumatol kay Martin na halos katulad lang din namin ang sitwasyon? Isa lang construction worker at matanda na, kaya pihadong pagdating ng araw ay ako lang din daw ang bubuhay dito. Pero siguro nga ganun talaga pag nagmahal ka Mama Mia. Lalo na kapag totoo ang pagmamahal na iyong nararamdaman. Hindi mo talaga pakapakinggan ng kung anumang pangit na sasabihin ng ibang tao. Ang tanging pakikinggan mo lamang ay ang nilalaman ng iyong puso. Sa mga unang taon ng pagsasama naming dalawa ay masaya ako dahil nakikita ko ang pagiging responsable ni Martin. Bagay na hindi niya raw nagawa sa nauna niyang pamilya. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, babawi daw siya. Sa akin at sa mga anak namin niya ibubuhos ang pagmamahal na hindi niya naibuhos noon sa kaniyang mga mag-iina. Naniwala naman ako sa mga ipinapakita niya. Dahil ganun ko siya kamahal, Mama Mia.
Ganun ko siya kamahal na kahit ang dami-daming pangit na sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya ay hindi ako naniniwala. Kahit ang dami-dami nilang sinasabi na mga pangit na salita kay Martin ay wala pa rin akong tiwala sa kanila. Mas pinaniniwalaan ko ang mahal ko. Mas pinaniniwalaan ko ang nararamdaman ko. Hanggang sa nakita ko ang unti-unting pagbabago ni Martin. Mula nang magtrabaho si Martin sa ginagawang eskwelahan, madalas na siyang umuuwi ng lasing matapos silang sumahod. Kada Sabado kasi binibigay ang sahod nila sa buong linggong pagtatrabaho, Mama Mia. Kaya naman, expected ko na kada Sabado, lasing talagang uuwi ng bahay namin ang asawa ko. Pinagsasabihan ko naman siya, pero sa tuwing ginagawa ko yun ay nauuwi lamang ang lahat sa pagtatalo. Ang usapan namin na inumpisahan ko ng malumanay ay nauuwi lamang sa mga matsasakit na salitang binibitawan namin sa isa't isa. Hanggang sa ang pag-aaway namin sa mga salita ay hindi na lang naging ganun, Mama Mia. May mga pagkakataon na rin na nasasaktan na ako ni Martin ng pisikal. Sampal, suntok at sikmura. At minsan nga, tinatadyakan pa ako tuwing umiinit ang kanyang ulo. At ang pinakamasakit pa, Mama Mia, tuwing nalalasing si Martin ay lagi niya akong pinipilit na may mangyari sa aming dalawa. Kahit na pagod na ako sa buong maghapon kong pagtatrabaho sa bahay namin at syempre pagbabantay ng mga bata at tindahan ay wala siyang pakialam. Ang gusto niya, Mama Mia, kapag gusto niyang magtalik ay bubukaka ako. Pagkatapos ay pagbibigyan ko siya. Gusto ko lang naman sanang magpahinga. Gusto ko lang naman sana, Mama Mia, na kahit sa gabi ay makatulog ako ng maayos dahil alam ko kinabukasan marami na naman akong gagawin. Pero dahil nga mahal na mahal ko si Martin at ayokong masira ang nabuo naming pamilya, ay tiniis ko na lamang ang lahat. Ayokong mawala ng ama ang aking mga anak. Ayokong sabihan ako ng mga anak ko, Mama Mia, na kasalanan ko kaya umalis ang tatay nila. At higit sa lahat, ayokong maghanap ng iba si Martin dahil hindi ko siya pinagbibigyan sa kanyang mga gustong gawin. Isa pa, Mama Mia, good provider naman talaga si Martin. Niisip ko na lamang noon na konting sakripisyo na lamang ang ginagawa ko para sa aming pamilya, lalong-lalo na para sa aming mga anak dalawa. Kaya tiniis ko, itinago ko, Mama Mia. Pero wala naman talagang sikretong habang buhay na maitatago. Nalaman ng nanay ko ang ginagawang pananakit ni Martin sa akin. Nung malaman niya iyon, Mama Mia, ay nakarinig ako ng mga masasakit na salita mula sa kanya. Yan kasi. Yan pang gusto mo, matanda. Tapos eto ka ngayon, nananakit. Pagkatapos, hindi ka pa minamahal ng maayos. Akala ko ba tama ang desisyon mo? Akala ko ba mahal na mahal ka ng mokong na yan? Hindi lang yun ang mga masasakit na salitang natanggap ko mula kay nanay, kundi marami pa. Pero tinanggap ko na lang ang lahat, Mama Mia. Ang tanging nakakaunawa lang noon sa sitwasyon ko ay ang aking ama na palagi rin naman akong kinukumusta. Minsan kapag nagigipit ay palihim ding nag-aabot ng pera si tatay. Oo, Mama Mia. May mga pagkakataon na nagigipit din naman kami ni Martin tulad ng iba. Lalo pat construction worker lang ang asawa ko at 3 na ang anak naming 2. Ilang buwan pa lang sa trabaho si Martin, Mama Mia, nang magkaroon kami ng isang mabigat na problema. Isang problema na akala ko noon ay hindi namin pagdadaan ng 2. Mama Mia, dumating isang hapon si Martin. Sabi niya pagod raw siya. Gusto na raw niyang matulog. Napakainit daw ng kanyang trabaho kanina at hindi pa raw siya nakakapagpahinga. Sabi niya, Mama Mia, pakiramdam raw niya sa init ay sinusunog na siya sa impyerno kahit na buhay pa naman siya. Tapos sabi niya inabot pa raw siya ng kamalasan. Tinanong ko siya kung anong nangyari at ang sabi niya ay nawalan daw sila ng trabaho. May violation daw kaya pinahinto muna ang paggawa ng eskwelahan.
Nagmumura na siya noon. Sabi niya, napakahirap pa naman daw maghanap ng trabaho sa probinsya, lalo na sa panahon yon. Mama Mia, namumrolema din naman ako nung sinabi niya na nawalan sila ng trabaho. Kaya lang alam kong hindi ko na dapat dagdagan pa ang hinaing ng asawa ko. Kaya pinakalma ko na lang siya at ang sabi ko konting tiyaga lang at makakahanap din siya ng trabaho. Tapos medyo lumaki-laki naman ng konti ang aming bunso kaya maghahanap na rin ako ng trabaho para makatulong sa gastusin sa bahay. Doon ay biglang nagalit si Martin. Sabi niya, bakit daw ako maghahanap ng trabaho? Ang tagal-tagal na raw naming napag-usapan ng bagay na yon. Hindi na raw dapat namin yon pagtalunan. Humingi ako ng pasensya sa kanya. Sinabi ko na baka nahihirapan siya na mag-isa lang inaako ang mga gastusin namin. Kaya sabi ko, pwede naman akong magtrabaho. Pero kung ayaw niya, hindi ko naman ipipilit dahil siya naman ang padre de pamilya, kaya siya pa rin ang masusunod sa aming dalawa. Sabi naman niya, Mama Mia, hanggat may trabaho pa raw siya, hanggat kaya pa raw niyang magtrabaho ay dito lang daw ako sa bahay. Dapat daw ako ang gagabay para sa mga anak naming dalawa. Hindi daw pwede na dalawa kaming wala at baka lumaki silang mga pariwara. Mama Mia, naiintindihan ko naman si Martin. Pero sabi ko, bakit kailangan niyang magalit? Nagagalit daw siya dahil paulit-ulit daw ako. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na may inaalok na trabaho sa kanya ang isa naming kumpare. Hindi ba gusto mo yun? Mukhang malaki naman ang sahod dun eh. Naku, malayo yun, mahal. Malayo rito sa atin. Mahirap naman kung mapapalayo ako sa inyo. Alam mo naman kapag nasa trabaho, hindi basta-bastang nakakauwi. Baka hindi ko na mamalaya na sa tagal ko na pala doon hindi ko na nasusubaybayan ang paglaki ng mga anak natin. Ano ka ba naman, mahal? Hindi naman yun masyadong malayo. Hindi naman yun sa abroad Hindi naman yun ibang bansa. Imposible namang hindi ka makakauwi kahit isang beses lang sa isang buwan. Mag-day off ka naman. Ay nako, basta. Kung may mahahanap akong ibang trabaho dito, mas papatusin ko yon. Ayoko talaga ron. Ayoko mapalayo sa inyo. Mama Mia, ang totoo niyan, ay medyo disappointed ako noon kay Martin. Kasi Mama Mia, sabi ko pa sa kanya, ay malaki-laki naman ang sasahurin niya doon at pihadong makakaipon kami. Kaya lang, ang gusto niya talaga, Mama Mia, ay hindi malayo sa amin. Noong mga panahon na yun ay nilalagnat pa naman ang aming bunso. Medyo sakitin kasi ito, Mama Mia. Pinatawas ko na rin. Sabi ko nga, baka bukas wala na itong lagnat. Nagalit pa siya sa akin dahil masyado raw akong naniniwala sa mga tawas-tawas na ganyan. Tinanong niya kung dinala ko na raw ba sa health center ang bata at ang sabi ko, hindi pa kasi 2 araw pa lang naman ang kanyang lagnat. At pawala-wala naman ito kaya nasa isip ko na magiging maayos din ang anak naming dalawa. Pero nagalit siya, Mama Mia. Dapat daw pinatignan ko na sa center. Tinanong pa niya kung bakit hindi ko dinala sa center ang anak ko. Pwede naman daw na tignan ko sa thermometer ang temperature ng bata para maagapan kung medyo mataas na ang lagnat. Kaya chinek ko na, Mama Mia, pero hindi pa rin bumaba. Sabi niya kinabukasan daw dapat dalhin ko na sa ospital ang bunso naming anak. May pera naman daw siyang sinahod nung huling linggo niya sa trabaho kaya yun na lang daw ang gagamitin ko. Sabi niya kikitain pa rin naman daw niya ang perang yun. Ang mahalaga ay mapatignan sa maayos na doktor ang anak namin. Mama Mia, alam kong tama siya. Pero nag-iisip ako nung mga panahon na yun tungkol sa mga gastusin namin. Magbabayad pa kami ng kuryente at tubig. May babayaran din kami na contribution sa school ng 2 mga bata. Sabi niya gagawa na lang daw niya ng paraan. Mama Mia, tinanong pa niya ako kung may iba pa bang babayaran. Sabi ko hindi. Sinimulan kong kausapin siya tungkol sa alok na trabaho ng isa naming kumpare. Medyo nagalit na siya noon at medyo nairita.
Hindi talaga mahaba ang pasensya ni Martin, Mama Mia. Madali itong nagiinit ang ulo. Pwede bang pakinggan mo muna ako, mahal? Hay, ano ba yung sasabihin mo? Kapag tinanggap mo raw kasi yung trabaho, matatanggap mo raw kaagad yung kalahati ng sweldo mo. Naisip ko lang, kung tatanggapin mo yung alok niya, madali kang makakapasok doon dahil kakilala ka naman yan ng may-ari ng resort, di ba? Bakit? Wala na ba talaga silang mahanap na ibang caretaker sa resort na yon? Meron naman siguro pero baka pinili lang nila yung mga kakilala nila. Mama Mia, dahil sa dami ng bayarin na napag-usapan namin, ay wala na ring naging choice noon si Martin kundi ang pumayag na pansamantalang maging caretaker sa isang resort dun sa kakilala ng aming kumpare. Sabi niya tatanggapin na lang daw niya yung alok at baka may kailangan pang bilhin na mga gamot ng aming bunso. Sabi ko maganda naman ang trabaho doon dahil hindi naman kasing bigat ng trabaho niya sa construction. Mama Mia, medyo nag-alangan pa siya, pero para raw sa anak namin ay gagawin niya yon. Kinabukasan ay dinala ko nga sa ospital ang bunso namin. At dun ko nga nalaman, Mama Mia, na may dengue na pala siya at nangangailangan na ng perang panggastos sa ospital. Kailangan na rin na masalinan ng dugo ang anak ko dahil, Mama Mia, nauubos na rin daw at pababa na ng pababa ang platelet niya. Kaya natuloy sa pag-alis niya si Martin patungo dun sa trabaho na inaalok sa kanya ng kumpare namin bilang caretaker ng isang resort. Maayos naman ang trabaho niya at regular na nakakapagpadala siya ng pera sa amin ng kaniyang mga anak. Nang makalabas ng ospital ang bunso namin ay inasikaso ko naman noon ang tindahan namin na matagal-tagal ding walang kinita. Kasi nga, Mama Mia, nandun ako sa ospital nakatokas sa anak ko. Nung una, hindi ko maiwasang mangulila kay Martin. Pero nasanay na rin kasi ako, Mama Mia. Nasanay kasi ako nung una na lagi kaming magkasama. Kahit nasasaktan niya ako ay hindi naman mawawala o mababawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Halos gabi-gabi kong tumawag si Martin para mangamusta sa amin. Kaya kahit papaano ay nababawasan din ang pangungulila ko sa asawa ko. Kahit medyo malayo ay nararamdaman ko na mahal niya kaming mag-iina. Halos hindi na siya magtira para sa sarili niya tuwing nagpapadala siya ng pera dahil gusto raw niyang mabili lahat ng kailangan ng 3 naming mga anak. Hanggang sa magkaroon na naman kami ng isang malaking pagsubok na hindi ko akalaing magpapabago sa pagsasama namin ni Martin. Tumawag siya sa akin at sinabing umiihi na raw siya ng dugo. Dahil hindi na makapasok sa trabaho ay umuwi na lamang siya sa amin. At doon na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na ipa-check up siya, Mama Mia. Matapos ang ilang pagsusuri sa kanya ay nakitaan siya ng bato sa kanyang pantog na nasa 3 centimeters na ang laki. At ayon sa doktor ay nangangailangan raw ng agarang operasyon ito upang agad na matanggal at hindi na magkaroon pa ng ibang komplikasyon at problema. Nang mga panahong yun ay hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng perang gagastusin namin. Wala na kasing natirang pera sa huling sinahod ni Martin dahil sa check-up pa lang niya ay napagastos na kami ng sobra. Kinailangan din siyang ilipat ng ospital dahil hindi kaya ng ospital sa amin ang isasagawang operasyon sa kanya. Dahil desperada na ako noon, Mama Mia, ay naglakas loob na akong humingi ng tulong sa mga anak ni Martin sa una niyang asawa. Inasahan ko na ang magiging reaksyon nila dahil batid ko na hindi pa nila kayang patawarin ng kanilang ama. Kaya hindi na rin sumama ang loob ko sa kanilang pagtanggi na magbigay ng tulong sa akin para sa kanilang ama. Mabuti na lang at may 2 sa kanilang patagong nagpaabot ng konting tulong para panggastos naming mag-iina. Labis ko naman po yung ipinagpapasalamat. Hindi ko na rin inasahan na ang bunso ni Martin sa una niya ay magpepresentang magbabantay sa ospital. Alam niya raw kasi, Mama Mia, na walang maiiwan sa 3 kong anak. Masayang-masaya ako dahil kahit galit ang mga anak ni Martin sa kanya ay nagawa pa rin ng mga ito na pagsilbihan ng kanilang ama. Sa pag-uwi ko, Mama Mia, hindi ko inaasahan ang paglapit ng kumpare naming si Fernan upang mag-alok ng tulong matapos niyang malaman ang nangyari kay Martin. Si Fernan, Mama Mia, ay 34 years old na sang mga panahon na yon.
At nagtataka ako kung bakit wala pa rin siyang nobya o asawa kahit na may itsura naman siya. Mama Mia, nangutang ako sa kanya ng 10,000 pero ang sabi niya ay libre na lamang yun. Kaya laking tuwa ko naman sa kabutihang yun ng kumpare namin. Naisip ko Mama Mia na siguro pagtatanawin niya yon ang utang na loob dahil sa pagtanggap ni Martin noon sa trabahong inaalok niya dito. Mama Mia, inaakala ko talagang tunay na libre ang perang yon. Pero nang malaman kong may kapalit pala ang tulong na binigay niya, ay tila gumuho ang mundo ko. Hindi ko kasi akalain na ang hinihinging kapalit ni Fernan ay isang gabi na magkasama kaming dalawa. At alam ko rin, Mama Mia, ang maaaring mangyari sa loob ng isang gabing yon. Ni minsan, Mama Mia, hindi ko talaga naisip na magpapagamit ako sa iba para lang sa pera. Kahit na hirap kami noon kasama ng pamilya ko ay nangangalakal ako at kailanman hindi ko naisip na ibenta ang aking dignidad at ang aking katawan. Pero dahil wala na akong mahingan ng tulong nung mga panahon na yon at desperado na ako ay tinanggap ko na lamang ang alok ni Fernan. Mama Mia, isang gabi lang ang kapalit ng 10,000 ibinigay ni Fernan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kesa naman mamatay kaming lahat na dilat ng mga mata. Kesa naman pabayaan kong mamatay sa ospital ang aking asawa. Diring-diri ako sa sarili ko matapos ang gabing yun at sobrang akong nanliit sa aking sarili. Dahil nagpagamit ako sa ibang lalaki sa ganoong halaga. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing habang naiisip ang nakakadiring haplos niya sa katawan ko. Yun bang pakiramdam na kahit ilang ligo ang gawin ko ay hindi na mawawala ang dumi sa katawan ko na dulot ng aking pagkakasala kasama si Fernan ng isang gabi. Buong akala ko Mama Mia ay doon na matatapos ang lahat. Ngunit tumawag sa akin ang anak ni Martin para sabihin kulang pa raw ang perang una kong naipadala roon. Kinailangan na naman kasing ilipat ng ospital si Martin. Sa pagkakataong yon, Mama Mia, ay sa medyo malayong ospital siya dinala at may pagkamamahalin yon. Kaya naman sa ikalawang pagkakataon ay nagpagamit ulit ako kay Fernan kapalit ng parehong halaga. Sa hirap ng sitwasyon namin noon, Mama Mia, hindi ko na inisip ang magiging kahihiyan ko pagkatapos nun. Na mag-offer pa si Fernan ng kung ano-anong makakatulong sa aming mag-iina ay hindi ko na lamang tinanggihan. Kaya hindi lang pangalawang beses na naikama ako ni Fernan. Madalas siya sa aming bahay at doon na rin nagpapalipas ng gabi. At walang gabi na walang nangyayari sa aming dalawa, Mama Mia. Tipong isang kalabit niya lamang ay alam ko na ang susunod na mangyayari. Doon ko rin natuklasan, Mama Mia, na hindi lamang likas na mahilig si Fernan, kundi may lihim na pala siyang pagtingin sa akin noon pa man na kanyang mga panahon na nakilala niya ako. At dahil patuloy ako sa pagpapadala ng pera para sa gastusin sa ospital ni Martin, ay nagtaka na noon ang nanay ko kung saan daw ako kumukuha ng pera. Alam naman niya na wala akong trabaho at matumal na rin ang benta ng maliit naming tindahan, lalo't halos hindi na ito nagkakalaman pa. Mula kasi nang mawala ng trabaho si Martin ay hindi na ako muli pang nakapamili. Nahirapan na rin akong maningil sa aming mga kapitbahay na medyo malaki-laki na rin ang utang sa tindahan namin dahil alam kong meron din silang sarili nilang mga problema. At dahil madalas ding nakikita ng nanay ko na pumupunta sa bahay si Fernan, ay hindi na niya napigilang magduda at nagpasya na siyang kausapin ako, Mama Mia. Nangamusta siya sa asawa ko. Sabi ko ay maayos naman at nasa ospital pa rin yung tao. Mama Mia, tinanong pa niya ako kung bakit daw nagpapaka-plastic pa ako. Mama Mia, tinanong pa niya ako kung talaga bang nag-aalala ako kay Martin. Sabi ko naman sa kanya, Mama Mia, wala siyang karapatan para questionin ang pagmamahal ko sa asawa ko. Kung ano-ano pang panlalait niya noon kay Martin, Mama Mia. Hanggang sa bigla na lang siyang kumambyo. Nagtanong siya sa akin, Mama Mia, kung saan daw ako kumukuha ng perang pinapadala ko kay Martin. At bakit daw, Mama Mia,
na pinapadalhan ko pa ng pera si Martin, wala na itong 5 duling na naitutulong at naiaambag sa pag-aaral ng mga anak ko. Tinanong pa niya ako, Mama Mia, kung talaga bang sa mga anak ni Martin galing ang pampapagamot sa kanya. Yun kasi ang una kong ginawang rason, na ang mga anak ni Martin sa una niyang asawa ang nagbibigay ng pera sa akin. Pero ang sabi niya, Mama Mia, hindi daw siya naniniwala. Dahil alam daw niya na galit ang mga ito kay Martin. Siguro kung magbibigay ito ng pera ay medyo konti lang. Hanggang sa umamin na ako na may inuutangan ako ng pera. At sino naman yang nagpapautang sa'yo ng paulit-ulit na hindi ka pa nakakabayad, ha? Sino ba namang baliw magpapautang sa'yo wala ka namang kasiguraduhang makabayad? Si paring Fernando, kumpare namin ni Martin. Sagot ko. Ano? Si Fernan? Napakamatipid na tao nun Napakakunat nun, pinautang ka. Teka. May pagdududa na noon ang tono ng boses ng nanay ko. Sabi ko nakiusap lang ako kay Fernan. Pero hindi siya naniwala, Mama Mia. Huwag ko raw siyang pinaglolo ko dahil kilala niya raw ako. Alam daw niya kung kailan ako nagsisinungaling. Kaya iniba ko na lang ang topic. Sabi ko gusto ko nang magpahinga at pagod na pagod ako. Pero Mama Mia, hindi niya ako tinamtanan. Tinanong niya ako ng tinanong kung bakit ako pinapautang ni Fernan ng ganong kalaking halaga. Ano raw ba ang kapalit? Ayoko siyang sagutin pero sinabunutan ako ng nanay ko. Nasasaktan ako, Mama Mia. Kaya naman sinabi ko na sa kanya ang totoo. Sinabi ko na, Mama Mia, na isang gabi ay may nangyari sa amin ni Martin kapalit ng 10,000. At nanay ko naman ay nagulat. Napatawag pa siya sa Diyos at sinabing bakit ko raw binibenta ang katawan ko sa lalaking yon. Napakabobo ko raw. Hindi naman daw ibig sabihin dahil hindi niya gusto si Martin ay papayag na ako sa ginagawa niya. Ay papayag na siya sa ginagawa ko. Mama Mia, naiyak na noon ang nanay ko. Marami daw ang ibang paraan. Bakit daw ako nagpapagamit ng ganon? Sinumbatan ko naman ang nanay ko. Sabi ko, sana tinulungan niya ako. Sana tinulungan niya akong dumiskarte, hindi ko na gagawin ang bagay na yon. Nagalit ang nanay ko. Huwag ko raw ibalik sa kanya ang sisi. Dahil pimili ko raw na bumukod at sumama kay Martin. Kaya lahat daw ng magiging problema ko kasama ng mga anak ko at ng pamilya ko ay akin daw yon. Kasi yun naman ang usapan namin nung pinilit kong sumama kay Martin. Mama Mia, labis-labis na kahihiya ng inabot ko nang makumpirma ang sinasabi sa akin ni nanay tungkol sa kumakalat na usapan sa aming lugar. Ang sabi niya kasi ay pinagchichismisan na raw ako ng mga kapitbahay namin. Nung una ay hindi ko alam yon, pero nung sinabi yon ng nanay ko, nang makalabas ako ng bahay ay natignan ko ang tinginan sa akin ng mga kapitbahay ko. Kaya nakumpirma ko, Mama Mia. Nakumpirma ko na may kumakalat pala talagang chismi sa amin. Maraming nagsasabi na hindi na raw ako naaawa kay Martin na naghihirap sa ospital. Samantalang ako ay mas piniling mga bit na lamang. Dahil nga rin sa nangyari ay muli kaming nagkasira ng aking ina. Hindi na siya pumunta sa bahay tulad ng madalas niyang ginagawa noon. Masakit para sa akin yun, Mama Mia. Pero sabi naman ng tatay ko ay ako na lamang ang magpasensya kay nanay. Patuloy pa rin sa pagbisita sa bahay si Fernan. Minsan nagdadala siya ng masasarap na pagkain para sa mga anak ko at madalas ay may kasama pa itong mga laruan. Tulad ng mga naunang pagbisita ni Fernan, paulit-ulit pa rin may nangyayari sa aming dalawa. Ang kapalit nun, Mama Mia, ay hindi niya pababayaang magutom kaming mag-iina. Inalok pa nga ako ni Fernan ng isang malaking halaga para raw magiging puhunan ko sa tindahan. Kaya naging bulag at pipi na lamang ako sa mga mapanghusgang tao sa paligid ko, Mama Mia. Hindi ko naman kontrolado ang isip ng mga tao kaya wala na akong magagawa roon. Dinedma ko na lamang ang kumakalat na chismis dahil mas mahalaga sa akin ang buhay ng pamilya ko kaysa sa sarili kong dignidad at pagkatao nung mga panahon na yon.
Pinaligaya mo na naman ako ngayong gabi, Cecil. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo. Napakaswerte sa'yo ni pare. Medyo naiilang ako noon, Mama Mia, pero sinabi kong ginagawa ko lang ang trabaho ko dahil hindi naman niya kami pinababayaan tuwing pumupunta siya dun sa amin. Sabi niya, Mama Mia, ginaganahan daw lagi siyang pumunta dahil alam daw niyang pagsisilbihan ko siya. Hindi lang sa pagkaing masarap na iniahahain ko sa kanya, kundi maging sa putahe ko na sa kama niya lang natitikman. Nagtanong pa siya kung wala raw ba akong gustong ipabili dahil babalik daw siya agad kinabukasan. Tinanong ko siya, Mama Mia, kung wala ba siyang ibang lakad o wala siyang gagawin. Sabi niya kinansel niya raw para mas mapadalas pang pagpunta niya dun sa bahay namin. Medyo dispanyado ako noon dahil isa lang ang ibig sabihin nun. Laging may mangyayari sa aming dalawa. Mama Mia, umaasta na rin na parang asawa si Martin. Kapag umaalis siya ay lagi niya akong hinahalikan sa aking mga labi. Nung una ay medyo naasiwa ako dahil sabi ko tapos na rin naman ang halikan namin dun sa ibabaw ng kama. Pero Mama Mia, wala na rin akong nagawa nung kabigin niya ako at saka siniil ng matitinding halik. Sabi niya, Mama Mia, dahil daw sa masarap kong performance ay bibigyan niya ako ng malaking puhunan sa tindahan. Pero tumanggi ako. Sabi ko sobra-sobra na ang mga naitulong niya sa akin. Kaya lang, hindi talaga siya nagpapigil. Sabi niya hindi lang naman daw puhunan ng tindahan ang pwede kong makuha kung sakali. Tinanong ko siya kung ano. Inalok niya ako, Mama Mia. Sumama lang daw ako sa kanya kahit isama ko pa ang mga anak ko. Kayang-kaya niya raw kaming buhayin. At ako daw, Mama Mia, kayang-kaya raw niya akong pakasalan. Lahat daw ng meron siya ay magiging akin din. Doon medyo nagalit ako. Sinabi ko sa kanya wala naman yun sa usapan naming dalawa. Alam kong wala yun sa usapan kaya inaalok na kita ngayon. Iwan mo na yung asawa mo. Wala ka namang ibang mararanasan dyan kundi hirap kapag kasama mo siya. Lalo na ngayon, matandang-matanda na. Ang dami-dami ng magiging sakit. Kaya alam mo, baka mauna pa yung mamatay sa'yo kapag nangyari yun. Paano na kayo ng mga anak mo? Doon nagalit na ako, Mama Mia. Sabi ko wag niyang pagsasalitaan ng ganun si Martin. Dahil si Martin, mahal ko. Dahil si Martin, ipinaglaban ko sa nanay ko. Kaya ipaglalaban ko rin siya kahit kanino. Siguro, Mama Mia, nasagi ko na rin ang pride noon ni Fernan kaya tumaas na rin ang boses niya. Sabi niya bakit ako pa raw ang mag-iinarting sa ngayon. Akala ko ba raw sobrang ganda ko para kabaliwan niya. Mukha na raw akong tuyot nung makuha niya ako. Pasalamat nga raw ako at nagtsatsaga siya sa akin at nagbabayad ng malaking halagang sobra-sobra pa sa dapat ibayad sa katulad kong babae. Sinampal ko si Fernan, Mama Mia. Nagalit ako sa kanya. Tinawag ko siyang hayop dahil napakakapal niya. Sinerbisyo ko lang naman ang binayaran niya at hindi ang buong pagkatao ko kaya wala siyang karapatan na insultuhin ako. Mama Mia, dun lumabas ang tunay na kulay ni Fernan. Ininsulto niya ako. May pa-virgin pa ako daw na pag-iinarte. Matanda nga, pinatus ko. Tapos siya raw na higit na mas bata at kayang-kayang ibigay ang mga luho ko, bakit hindi ko raw pagbibigyan? Ininsulto ko rin siya pabalik. Sinabi ko sa kanya walang matinong babae ang magtsatsaga sa kanya. Maaaring pwede siyang patulan dahil sa pera niya pero walang magkakagusto at magmamahal sa kanya. Mama Mia, nag-away kami nung mga panahon na yon. At sa away namin, dahil ininsulto ko siya ng ininsulto ay sinampal niya ako. Kaya nagkasakitan kaming dalawa. Pinalayas ko siya, Mama Mia. Pero sabi niya babalik raw siya. Babalik raw siya dahil napakalaking halaga na raw ng pera na naibigay niya sa akin. Kaya pag-aari na raw niya ako. Pag-aari na raw niya ang katawan ko. Mama Mia, labis kong pinagsisihan ang ginawa kong pagpapakababa ng pagkatao kay Fernan dahil sa pera. Marahil kung may mas mabilis lang na paraan noon para makakuha ako ng perang para pampaospital at sa gastusin naming mag-iina,
ay hindi ko na isusugal ang katawan ko sa katulad ni Fernan. Batid ko na maraming mga nakikinig ngayon na maiinis sa akin. At dahil sa mga sinabi kong to, Mama Mia, pero kahit ako ay hindi lamang inis, kundi galit na galit din ako sa sarili ko sa mga panahong yun. Sinubukan kong makipag-ayos sa aking ina at humingi na ng payo sa kanya kung ano ang dapat kong gawin, kahit alam kong imposibleng matakasan ang nagawa kong pagkakasala. Hanggang sa panahong yun kasi, Mama Mia, ay umiiral pa rin ang pagiging mahina ko ng loob. Lagi kasi akong nakasandal sa mga tao sa paligid ko. Sa kabila ng naging pagtatalo namin ni Fernan at palitan ng masasakit na salita, ay pumupunta pa rin siya ng bahay tuwing gabi. At gabi na lamang. Katwiran niya, Mama Mia, ay kasama pa rin yun sa mga naibigay niyang pera sa akin. May isang gabi na naabutan kami ni Nanay sa kusina. Sakto pa noon na may ginagawa si Fernan sa akin. Galit na galit si Nanay at agad na pinalaya si Fernan. Binantaan niya ito para tuluyan na akong tigilan. Sinabi naman ni Fernan na babawiin niya ang perang binigay niya sa akin. Pero silang dalawa na ni Nanay ang nag-usap tungkol doon. Lumipas ang mga araw at hindi na nga nagpakita sa akin si Fernan, Mama Mia. At tila na nabunutan naman ako ng tinik dahil ni sa panaginip ay hindi ko na gugustuhing makita pa siya ulit. Mahigit 1 buwan ding nagpapagamot si Martin, Mama Mia, bago siya makauwi sa amin upang doon na lamang lubusang magpagaling. Masaya ako sa pagbabalik niya pero hindi nawala sa akin ang takot. Takot kung sakaling malaman niya ang tungkol sa namagitan sa amin ni Fernan. Alam ko na hindi malabong makarating sa kanya ang nangyari dahil kalat na ang chismis sa buong barangay namin noon. Napansin naman ni Martin ang pagbabago ng mga ikinikilos ko. Kaya minsan ay nagtatanong siya kung meron daw ba akong problema. Pero syempre, nanatiling tikom ang bibig ko, Mama Mia. Yun ay kahit inuusig na ako ng konsensya ko sa paglilihim ko kay Martin at sa pagpapagamit ko sa ibang lalaki na kumpare pa talaga naming dalawa. Hanggang sa may nabanggit kay Martin ang panganay naming anak na madalas sa bahay si Fernan noon nung nasa ospital pa siya. Labis-labis ang kaba ko noon dahil akala ko ay mabibisto na niya ako. Gayunpaman ay pinili ko pa rin magsinungaling sa kanya. Pilit kong itinago ang katotohanan. Ngunit ika nga nila, wala talagang lihim na hindi nabubunyag. Dumating na nga ang kinatatakutan ko, Mama Mia. May isang kapitbahay kasi kami na nagkwento kay Martin. Ikwinento niya ang tungkol sa namagitan sa amin ni Fernan. At pag uwi niya ng bahay ay galit na galit niya akong pinapaamin. Sumusuka pa ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Nagtanong siya kung ano daw nangyari sa akin at bakit ako sumusuka. Sabi ko hindi ko alam. Sabi ko baka may nakain lang akong nagpasama ng aking tiyan. May nakain o baka naman ikaw ang nagpakain? Mama Mia, nagmaang-maangan ako noon. Sabi ko, ano bang pinagsasasabi niya? Masama lang ang pakiramdam ko. Nahihilo ako. Doon niya sinabi sa akin na baka buntis raw ako. Baka nagbunga na daw ang kagagahan ko. Mama Mia, galit na galit siya sa akin. Sabi pa niya, akala ko raw ba hindi niya malalaman? Akala ko raw ba walang magsasabi sa kanya? Nag-deny pa ako, Mama Mia. Sinabi ko pa sa kanya bakit mas naniniwala siya sa ibang tao kaysa sa akin. Mas naniniwala siya sa mga taong gusto lang sirain ang pamilya namin. Pero, naging madiin ang mga tanong niya. Tinanong niya sa akin ang lahat. Dahil kalat na raw sa buong barangay ang chismis ng kababuyan namin ni Fernan habang nandun siya sa ospital. Pinanindigan ko, Mama Mia. Pilit kong pinaninindigan ang kasinungalingan ko. Sabi ko sinisiraan lang nila ako. Sabi ko walang ibig sabihin ang pagpunta ni Fernan dun sa bahay namin at nagmamalasakit lang yung tao. Yung mga kapitbahay namin ang masyadong malisyoso at malisyosa. Pero Mama Mia, may mga ebidensya noon si Martin. May mga pinadalang pictures sa kanya yung kapitbahay namin na nagsabi sa kanya ng namamagitan sa amin ni Fernan. Kaya hindi ako nakapagsalita. Kita mo na, hindi ka nakakapagsalita ngayon dahil totoo, hindi ba? Hindi ko na napigilan, Mama Mia. Hindi ko na napigilan ang pag-amin ng katotohanan. Sinabi ko sa kanya na hindi ko naman ginusto yon. Sinabi ko sa kanya hindi naman ako masaya habang ginagawa ang bagay na yon.
ang mga bagay na siya lang dapat ang gumagawa sa katawan ko. Sinabi ko sa kanya na diring-diri din ako sa sarili ko at nanliliit ako dahil hindi ko akalaing papatusin ko ang alok niya. Pero nagalit siya sa akin, Mama Mia. Nagalit siya dahil binaboy ko raw ang pagsasama naming dalawa. Oo, mali na nga ang ginawa ko, pero ginawa ko lang yun para sa iyo at sa mga anak natin, Martin. Sa tingin mo may mauutangan ako ng ganong kalaking halaga? Walang magtitiwala sa akin dahil mukha akong mas mahirap pa sa daga. Wala na tayong kapera-pera at wala na rin tayong iba pang aasahan. Anong gusto mong tumbukin ngayon, ha, na dapat ako pang magpasalamat dahil nagpakaalipin ka sa kama kasama ang Fernan na yon? Wala nga akong makitang pagsisisi sa'yo nung unang dating ko rito eh. Kung talagang nagsisisi ka, sana sinabi mo na lang agad sa akin ang totoo. Hindi yung pinagmumukha mo pa akong tanga. Nakakagago ka eh. Mama Mia, nagwala na noon si Martin. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero galit na galit siya sa akin, Mama Mia. Nagtanong pa siya sa akin kung ilang beses na may nangyari sa amin. Hindi ako nakasagot. Galit na galit siya at sinabihan akong hindi raw ako nahihiya pati sa mga anak namin. Ang babata pa raw nila pero nakikita na nilang may kinakalantari akong ibang lalaki. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko hinayaang makita ng mga bata yon. Galit na galit siya, Mama Mia. Grabe ang pag-aaway namin noon. Hanggang sa pinalayas ako ni Martin, Mama Mia. Pinalayas niya ako at ang sabi niya, ako lang daw mag-isa ang dapat umalis at wala akong dadalhin ni isa sa mga anak ko. Nababaliw ka na ba? Kailangan ako ng bunso natin. Kung paaalisin mo ko, isasama ko siya. Hindi ko hahayaang mapabayaan ang bunso natin ang dahil dyan sa galit mo sa akin. Pero galit na galit siya. Pinapalayas niya ako. At sa mga pagkakataong yun ay biglang dumating ang nanay ko. Mama Mia, sila ang nag-away sa nanay ko. Pinagbintangan pa ni Martin ang nanay ko na siyang nag-udyok sa akin na gawin ang bagay na yun kasama si Fernan. Kaya mas lalong nagalit ang nanay ko. Hoy Martin, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil dyan sa anak ko, baka pinaglalamayan ka na ngayon. Mas lalong nagalit si Martin dahil pakiramdam niya ay kinukonsinti ako ng nanay. Mama Mia, tila pinagsakluban ako ng langit at lupa nang palayasin ako ni Martin. Naisama ko naman noon ang bunso naming anak. Dahil naisip din ni Martin na hindi niya kakayanin ang pag-aalaga sa aming bunso, lalo't nagpapagaling pa siya. Ang dalawang anak namin ay naiwan sa kanya. Pansamantala akong nakituloy sa mga magulang ko habang naghahanap ng mapapasukang trabaho. Dahil napatawad na ako ni nanay at likas namang maunawain si tatay, ay walang naging problema ang pagtuloy ko sa kanila. Si nanay na rin ang tumulong noon sa akin sa paghahanap ng trabaho sa bayan dahil may mga kakilala naman siya na naghahanap ng tindera sa palengke. Tungkol naman kay Fernan, Mama Mia, wala na akong naging balita pa. At hindi ko na rin gugustuhin pang may malaman tungkol sa lalaking yon. Pero nakarating pa rin sa akin ang bali-balitang lumipat na raw ito ng tirahan. Makalipas ang ilang linggo, Mama Mia, dumating ang isa na namang pagsubok sa akin. Ilang araw na rin kasi ako noon na nakikitaan ng mga sintomas ng pagbubuntis. Tutulman ako sa ideyang yon dahil alam ko kung sino ang posibleng ama ng dinadala ko. Sakaling buntis nga talaga ako ay minabuti ko pa rin magpatingin sa doktor. Hanggang sa makumpirma ko nga ang aking pagbubuntis. Pero dahil sa stress, Mama Mia, at sa sobrang pagod at sa gabi-gabing pag-iyak dahil sa sitwasyon ko, ay nakunan din ako. Nakarating sa bunsong anak ni Martin sa unang asawa niya ang nangyari. At hindi ko lubos sa kalain na ito pa mismo ang kukumbinsi kay Martin na makipagbalikan sa akin. Ipinaunawa niya kay Martin ang naging sitwasyon ko noon. At lahat ng hirap na dinanas ko bago magkaroon ng perang maipadala para pampaospital niya. Kaya naman nagulat na lamang ako nung biglang may dumating sa bahay ng mga magulang ko. Mama Mia, nagulat pa ako nang sabihin ng tatay ko na may naghihintay daw sa akin sa loob. Gulat na gulat ako nung si Martin ang nandun.
Malumanay na ito. Sabi niya, pwede raw ba kaming mag-usap? Mama Mia, pinaliwanag sa akin ni Martin ang lahat. Sabi niya pinagsisisihan niya na raw ang mga nasabi niya sa akin. Nakiusap siyang makipag-usap ako sa kanya. Hinahanap na raw ako ng mga anak namin at namimiss na raw nila ang nanay nila. Ang nanay ko naman ang sumasagot sa kanya. Ginagamit mo pa talaga ang mga apo ko para makuha ulit ang anak ko? Pero naging malumanay si Martin kahit nagalit sa kanya ang nanay ko. Doon pinagbigyan ko si Martin. Kinausap ko siya, Mama Mia. Hindi mo kailangan pang ulitin ang paghingi mo ng tawad sa akin. Cecil, sapat na yung mga sinabi mo noon nung huli tayong mag-usap. Ibig bang sabihin ito, Martin? Oo, Cel. Napatawad na kita at kung pwede sana, bumalik ka na ulit sa bahay. Pwede ba? Naiyak na ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Dahil ang totoo ay mahal na mahal ko pa naman si Martin. At walang gabi na hindi ko pinagdasal na sana mapatawad na niya ako at bumalik na sa dati ang samahan naming dalawa. Yung magiging buo na ulit kami. Mahal na mahal namin ang isa't isa, Mama Mia. Kaya kahit na malaki ang mga naging pagsubok noon, ay hindi rin talaga yon tuluyang nakasira sa aming dalawa. Tagumpay akong naibalik sa bahay ni Martin kasama ang bunso naming anak. Napakasaya ng mga anak namin nung muling mabuo ang aming pamilya. Maging ako ay walang pagsidla ng kasiyahan dahil sa muling pagtanggap sa akin ni Martin. Ipinakita niya rin ang pagbabago niya sa ikalawang pagkakataon na nagkasama kami sa iisang bubong. Hindi na siya ang Martin na mapanakit at Martin na lasinggero. Nang magkaroon na ng magandang trabaho na inalok sa kanya sa ibang lugar, ay tinanggap yun ni Martin ng walang pag-aalinlangan. Pumayag naman ang mga anak niya sa unang asawa na ibenta na lamang ang bahay na dati naming tinitirhan bilang tulong na rin sa amin. Si Fernan naman, Mama Mia, ang huling balita ko ay nagkaroon daw ito ng AIDS dahil sa iba't ibang babaeng nakakasiping nito. May usap-usapan pa na nagtago na raw ito dahil sa kahihiyan. Nung malaman ko yun ay agad naman kaming nagpa-check up ni Martin at baka nahawa pa ako ng HIV. Buti na lang, Mama Mia, na siguro sabi ng doktor ay wala pang HIV noong mga panahon na yon si Fernan nung nagtalik kaming dalawa. Sa ngayon ay nakapagpagawa na kami ng bagong bahay at nakapagsimula na rin ng isang maliit na negosyo. Mama Mia, hindi man masyadong maaliwalas ang bahay namin dahil maliit lamang ito, pero masaya ako dahil sarili na namin ito. Ikinasal na rin kami ni Martin at nadagdagan pa ng isang anak na babae. Palagi rin kaming nakasubaybay sa iyong programa sa YouTube, Mama Mia, at yun na rin ang libangan naming dalawa, lalong-lalo na kapag magkasama kami. Maraming salamat po sa pagbabahagi niyo sa aking kwento. At ganin din po sa lahat ng mga tagapakinig sa atin. Taos-puso po talaga akong nagpapasalamat dahil sa programa ninyong ito. Maraming salamat po, Mama Mia. God bless po. Lubos na gumagalang, Cecil. May mga pagkakataon talaga na kahit ayaw nating gumawa ng masama, meron talagang pagkakataon na parang yun na lang ang natatanging paraan. Yun na lang ang natatanging parang way para makatakas tayo dun sa sitwasyon na yun. Parang paraan para makaahon tayo kahit papaano. Pero tandaan nyo, bawat pagkakamali, meron pong mga consequence. At wag na wag din kayong matakot na magkamali dahil baka wala na kayong gawin sa buhay nyo dahil takot na takot kayong magkamali. Hindi po. Ang pagkakamali, kahit na may consequence, nakakaturo din naman ito ng mga leksyon sa atin. Kahit na magkamali tayo, ang importante matuto tayong bumangon at matuto tayong pulutin ang ating sarili at syempre ang mga aral na pwede nating matutunan doon sa ating mga pagkakamaling yun. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig nyo nitong kwento ni Cecil at syempre ni Martin. Kung nagustuhan nyo ang kanyang kwento, please do comment down below at syempre mag-like at mag-share ng video na to. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Huwag kalimutan din
na syempre magpadala ng sariling kwento. Email lamang mamamia cdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia dito lamang sa inyong paboritong programa. Magandang araw po sa inyong lahat.